Welcome po sa ating online deepening in God alone, together with others. At ito po ang inyong abang lingkod ng pag-ibig na si Sol Dang para tayo po ay sama-samang magnilay, magpalalim sa ating pananampalataya. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa martyrdom. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa kaloob ng Espiritu Santo. O halina, Espiritu Santo, padaluin mo ang iyong kaloob na pag-ibig, karunungan at kaalaman sa aking abang kaluluwa. Punuin mo ako ng liwanag ng katotohanan upang mabatid ko ang katotohanan na mula sa Diyos at hindi ang mga kasinungalingan na pinalaganap ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Tulungan mo akong hawakan ang sulok at ikalat ang apoy ng pangunawa sa lahat ng aking nakakasalamuha. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo ng martyrdom ay ang kabuuan ng biyaya. Kung paanong ang pag-ibig ay nangangailangan ng sakripisyo. Pakinggan po natin ngayon ang ebanghelyo na ating pong pagninilayan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-tasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatutuo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa unang puntos ng ating ebanghelyo, ito ang pinakamataas na anyo ng pagsaksi, at kapag ang isang taong ito ay napatunayan or proven sa isang martir na kamatayan ng dahil sa pagtatanggol at pagdedepensa sa pananampalataya, hindi na po ito nangangailangan ng isang katibayan na ideklara siyang santo, banal, o blessed. Martyrdom is a gift. Walang sino man ang pipiliin o maghangad na maging martir, sapagkat ito po ay isang regalo, biyaya, o bigay ng Diyos. At kung ito man ay pinagkaloob at tinanggap, handa po tayong tumugon ng oo sa regaling ito. At ito po ang kabuuan ng diwa ng martyrdom o ng pagiging martyr. Ang pinakamataas na uri o anyo ng paglilingkod ay isang biyaya mula sa Diyos. Ito ang perpekto o lubos na pagsunod kay Kristo Jesus sa krus ng kamatayan. Ganito kalawak ang larangan
ng martyrdom. Kung pipiliin po natin ang aktual na payak na buhay ni Kristo at pinili ang kamatiran, kung ito ay kalooban ng Diyos, bahagi ito ng kalooban ng Diyos. Ang martyrdom ay isang regalo, hindi na po natin piniling trabahuin ang kamatayan. Ngunit kung naroon po ang biyaya, mayroon po tayong pagpipilian at masasabi natin ang oo. Sa ikalawang punto sa bahagi ng ating pagninilay ng Ebanghelyo, ito po yung tinatawag na white martyrdom. Ang mamatay sa sarili sa paglilingkod sa Diyos araw-araw. Sukdulang mamatay sa kanyang sarili ng tuluyan at sinabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. And there are important elements to be able to live a human decent life. Una, something to live on. Ito po yung mga necessity of this world, mga pangailangan natin sa ating pamumuhay araw-araw. Ikalawa, something to live for. May purpose. Lahat ng ating ginagawa araw-araw, dapat maliwanag po sa atin yung purpose ng lahat ng ating ginagawa. And number 3, you have something to die for. So ito po yung sinasabing maliwanag sa akin ang purpose na aking buhay na meron ako ngayon at handa akong mamatay dito sa aking pinaniniwalaan, sa aking pinaninindigan, sa aking buhay. At ito na po ngayon ang tinatawag na commitment. Ito na po ngayon yung nararanasan natin, ang white martyrdom. Hindi natin pinaplano ang paghihirap at pagdurusa, subalit ang magsakripisyo at gumawa ng sakripisyo para sa at alang-alang sa pananampalataya para sa ating pinaniniwalaan. Higit lalo sa kung ano ang ating pinananagutan. At ang ikatlong puntos na bahagi ng ating ebanghelyo, all commitments, higit lalo ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, always a commitment to love. Lahat ng ating ginagawa, iniisip, nararamdaman, kinakailangang mahawaan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng sakripisyo kahit na ang kamatayan. Ang pag-ibig, ito po ay ang rurok ng pagsaksi sa Diyos. Kaya kung tayo po ay nabubuhay at ang buhay natin ay mahalin at paglingkuran ng Diyos, isang mapagmahal na paglilingkod na pagsisilbi sa Diyos dahil sa ating pananagutan bilang tagasunod ni Kristo. Maghanda po tayo na maunawaan ang kahulugan ng pagiging martyr. Ito po ay isang biyaya na ibinibigay at ating ipagdasal na maging handa po tayo na kapag pinagkalooban ako ay tumugon ako ng oo sa paanyaya ng Diyos. Ito po ay hindi inaambisyon at ito po ay malalim na paglilingkod. Sukdo lang ako ay mamatay bilang isang martyr. Ito'y isang biyaya na ibinibigay na pinakamalapit nating pagsunod sa krus ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. White martyrdom or bloodless, hindi kinakailangang dumanak ng dugo. Araw-araw po sa ating sakripisyo, araw-araw na pagkamatay sa sarili upang makapaglingkod sa kapwa, upang ang isang tao ay maging buong-buo
ang kanyang pamumuhay bilang isang tao. Ito po yung binanggit na po natin kanina, na meron po 3 bagay na kailangan. Una po, ulitin ko, yung kanyang ikabubuhay. Ikalawa, dahilan para mabuhay. At ang ikatlo, mayroong hangdang magtalaga ng sarili, sukdulang ikamatay. Something to die for. Ito po ang bahagi ng white martyrdom. Pagtatalaga, pagtsatsaga sa araw-araw upang isabuhay ang mga pinag-alaya natin ng buhay. At ang lahat ng ito po ay patungo sa pagmamahal sa Diyos. Sa lahat ng bagay ay magmahal at maglingkod, na ang magiging buod ng pagiging martir ay dahil sa pag-ibig. Tayo po ngayon ay laging handang magsakripisyo. Hindi tayo nagplano para magdusa. Pero sa katapusan, kailangan po nating magdusa at magsakripisyo para sa ating pinaniniwalaan. At ito po ay magbubunga sa isang buhay na ating isinasabuhay. Sa lahat ng bagay ay mahalin natin ang Diyos at ang ating kapwa. Ipanalangin po natin at maging inspirasyon po natin ang buhay ng mga santo sa kanilang dedikasyon at halimbawa sa kanilang naging pamumuhay, alang-alang sa simbahan at sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon naman po, tayo po ay dadako na sa ating pangalawang gospel na ating pong pagninilayan. At ating pong sama-samang pakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang mga bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Natangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isa po sa mga matagal na tanong ng marami, bakit kaya nagdurusa ang mga inosente? Bakit sila pa ang biktima ng limaan, karahasan? Bakit kung sino pa yung walang kasalanan, sila pa yung nagdurusa sa kasamaan ng iba? Ang ikalawang katanungan po ng marami at hindi ko po kayang sagutin. Bakit hinahayaan ng Diyos? Bakit hinahayaan po ng Diyos? Hindi po dahil gusto niyang mangyari iyon, kundi binigyan niya po tayo ng kalayaang pumili. Free will, malayang pagpili. Tandaan po natin, kung wala po iyong kakayahan na iyon, wala rin po tayong kakayahan na umibig na magtalaga ng sarili. At mahalaga ang kakayahang makapili ng mabuti ayon sa ating pinaniniwalaan, ayon sa ating konsensya
at pinapanindigan. At kaya po, dapat tayo rin ang imbitasyon to take stand. Napiliin po natin gumawa ng mabuti upang gapiin ang kasamaan ng mundo. Wala po tayong tiyak na kasagutan, sa halip ay magnilay po tayo. Bakit hinahayaan ng Diyos? Dahil po sa kalayaan ay binibigay niya sa atin. Ito po'y bahagi ng respeto at pag-ibig niya sa atin ay malayang pagpapasya. It's also a gift. Depende na lamang po sa atin kung ito ay ating i-reject, tatanggihan, o tatanggapin. Hindi rin po niya ipinipilit sa atin because it's a choice. It's a choice to be good or not to be good. Ibig kong maging mabuti at gumawa ng mabuti. Ikatlong puntos po ng ating ebanghelyo, natin pong pagninilay. Makikita po natin sa ebanghelyo ang ego, yung tinatawag pong ego, ang pagiging makasarili o ang pagiging makaako. Ang pagiging ganid ng hari sa kapangyarihan, ang paulit-ulit niyang marinig ang pahayag tungkol sa isang Mesiyas na mas magiging dakila kaysa sa kanya. Kaya nang dumating po yung mga pantas sa kanyang palasyo, ipinautos na sa kanila na dalhin niya yung balita pag bumalik sila upang sambahinin daw niya ang sanggol na si Jesus. Ngunit alam po natin ang mga pantas ang balak ni Herodes mula sa isang anghel na nagpakita sa kanila sa panaginip, at sila po'y lumisan pabalik sa kanilang pinanggalingan. Kaya naman, inakala po ni Herodes na siya'y nilinlang o pinagloko ng mga dalubhasang iyon. Kaya po inutos niya. Ano po yung inuutos niya? Na ipagpaslang ang mga sanggol sa Bethlehem na nasa edad na 2 taong gulang pababa. At akala po nila, patay na ang batang si Jesus. Subalit, hindi nila nabatid bagamat ang sanggol na Kristo ang nakalikas mula sa pang-uusig. Tsaka naman po nangyari itong madugong engkwentro dito po sa syudad. Si Herodes po ay napikon. At dahil sa kapikunan na iyang ipinapatay niya ang mga bata, see how much ego can suffer. At minsan, tignan po natin ang ating sarili. Wala rin po tayong pagkakaiba kay Herodes. Nakukuha po nating manghamak, maliti ng kapwa, manghusga, manirang puri. At alam po natin na ito isang pagpatay. Tinatanggalan po natin sila ng dangal at dignidad. Dahil sa pangmaling ginagawa ko, iba ang nagdurusa. At ito po ay isang pinakamalaking pinagmumulan ng ating kasalanan. Ang ating mga ego, yung ating pride. At piliin po natin ang kabutihan upang madaig po natin ang kasamaan. May mga taong gagawin ang lahat, makuha lamang ang gusto. May mga gagawa ng karumal-dumal, huwag lamang maagaw kung ano ang mayroon siya. Sa ating pong sitwasyon, sa ngayon, bagamat andyan po ang mga anghel de la guardia, ang ating mga anghel de la guardia mismo ang Diyos ang nananahan sa atin sa kanyang banal na espiritu. Ginawa po tayong templo at pinag-adyang magkaroon ng kapangyarihan upang maintindihan ang gawi ng katauhan at kamunduhan. At ang sabi po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ay natapos na. Wala nang kapangyarihan ng demonyo sa mga nananampalataya at may pananalig sa Diyos. At makikita po natin ang mga Herodes sa ating paligid. Matutuklasan po natin ang mga Juan at tayo po ay makakaiwas sa kanilang dalang kasakitan. Ang ginagawa po ng mga anghel sa pantas, kay Maria, kay Jose, sa mga pastol, ay wala po sa kalingkingan na gagawin ng banal na espiritu sa atin kung nangingibabaw sa ating puso.
magkakaroon po tayo ng lakas, talino, tapang, na ipahayag ang totoo. Be kind and be good. Ipalagana po natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng ating pamumuhay bilang lingkod ng pag-ibig. Handang magtiis at magparaya, sukdulang mag-alay ng kanyang buhay. Alang-alang sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Tayo po ngayon ay mananahimik at inanyayahan ko po kayo na patuloy na magnilay sa ating mga ebanghelyong pinagninilayan. Ngayon naman po ay ating pong sama-samang pakinggan at pagnilayan ang ilan sa mga piling journal na aking pong isinusulat every time na ako po ay nakikinig at nagkakaroon po ng union with God. My journey to purification. Katawan ni Kristo. Ang kahalagahan ng bawat bahagi ng katawan. Kapag ang isang bahagi ng katawan ay hindi normal, hindi gumagana, apektado ang buong katawan. Matagal na panahon ako'y may problema sa aking thyroid. Taon na po ang nakakaraan, pero binaliwala. Nagpatingin at nagpa-undergo po ako ng radioactive na wala ngunit bumalik. Sa makatuwid, nagpabaya hanggang sa lumala. Nalaman ko po na ang sakit ko batay sa diagnose na ginawa ay thyroid carcinoma stage 4 at kinakailangan ko mag-undergo ng oral chemotherapy. Hindi na rin ako nakakalakad at yun na rin po ang sinabi ng neurodoctor na tumingin sa akin na ako ay hindi na daw makakalakad. Ang lahat ay may dahilan. Ngunit hindi ko tinanong ang Diyos ng bakit. At salamat sa biyayang ito. Dahil hindi ako nagkaroon ng depresyon at nawalan ng pag-asa. Kahit pinakyaw ko po ata ang lahat ng sakit, bagamat hirap akong umihi, dumumi, masakit na mahapdi sa kalamnan ng aking kalooban. Hirap matulog dahil kailangan akong ibalik. Wala na rin po akong kakayang igalaw ang aking mga paa. Ibig sabihin, kalahati ng aking katawan ay baldado na. Sabi ng banda, lubos ko pong ipinagpapasalamat na ito isang regalo mula sa Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Mapalad pa rin po ako dahil bahagi ng aking kalahating katawan ay gumagana pa upang makapaglingkod at magpatuloy sa aking daily task. Wala namang nabago sa aking paglingkod at hindi ako nagpa-apekto sa sakit kong cancer. Nasa 13 days pa lamang po ng aking pag-i-intake ng chemo, kitang-kita ko ang pagkilos ng Diyos na buhay. Kung ilang tao ang ginagamit ng Diyos na instrumento upang ang biyaya ng pagmamahal, pinansyal, ay maramdaman ko sa aking pamilya. Sa mga dumadalaw, nagpaparating ng tulong. Sa Go Raise Fund donation ng mga Pilipino community abroad at higit lalo ang mga minamahal kong kapatid na nagbo-volunteer na nagbabantay, nag-aalaga sa akin araw-araw sa hangarin lang ako ay gumaling. Sa sitwasyon ko ngayon, kapwa ko, kailangan ko. Kapwa ko, pananagutan ko.
Hindi ako mabubuhay na nag-iisa. Hindi rin ako mamamatay na nag-iisa. Tunay kong nararamdaman ang milagro. Kapwa ko, regalo ng Diyos para sa akin. Mula po sa aking pagbangon, pagpapakain, pagpapaligo, at pag-inom ng mga gamot. United effort, tulong-tulong bawat isa, ay kabahagi, nagkakaisa ng layunin na ako ay gumaling. Salamat, Panginoon, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Ginagamit mo ang sitwasyon at pangyayari sa buhay ko ngayon upang makipag-usap sa amin, makinig at matuto sa mga aral na naranasan ko sa ngayon at matuto rin ang taong nakapaligid sa akin. Ikaw ang may akda ng lahat. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Sa isang salita mo lamang, ako ay bubuti. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ako ay kagaling. Sinisikap ko araw-araw matanggap kita, Panginoon, sa spiritual na komunyon, na magkaroon ng malalim na bakasyon sa banal na Eucharistia. At kahit nasa balik ako ng karamdaman, hindi gumagana ang kalahati ng aking katawan. Nagiging kompleto ako dahil sa tulong ng aking kapwa. Gayunman, pag tinatanggap ko ang katawan ni Kristo, naging ganap at buo ang aking buhay. Salamat, Panginoon. Amen. Magmahal, sukdulan, masaktan. Ano ba sukatan at halaga ng pag-ibig? Sakripisyo. Kahit hindi ako sang-ayon at hindi pabor ang sitwasyon, ang pangyayari sa pang-araw-araw kong karanasan upang maabot ko ang kaganapan ng tunay na pagbibigay ng sarili. Love until it hurts. Magmahal, sukdulan, masaktan. Kung tatanggapin ko, yayakapin ko ang trophy ng magaspang na krus. Alang-alang sa pag-ibig. Matitiis ko ang lahat dahil pinili ko ang masaktan kaysa sa ako manakit. Ang umunawa kaysa ako ang unawain. Ang magmahal kaysa sa ako ang mahalin. Ang magsakripisyo para sa iba, sa kapwa, at para sa lahat. Mailigtas ko lang ang buhay ng aking kapatid, kaibigan, kahit hindi siya karapat-dapat sa aking pagmamahal. Unconditional love. Walang itinatangi, sapagkat wala ko huhusgahan, sapagkat hindi ako binigyan ng karapatan ng Diyos na manghusga. Wala ko inaantay na kapalit. Mamahalin kita kahit hindi mo ako mahalin. Ang katangi-tanging buhay ng isang lingkod ng pag-ibig. Mahalin ang nagkasala. Kamuhian ang kanyang
makasalanan. Love the sinners, hate the sins. Akala ko, sapat na ang ibinuhos ko paglilingkod ng 2 dekada. Akala ko ay sapat na ang kabutihang ginawa ko. May kulang pa pala na hindi ko natuklasan sa sarili ko. Ang ganap na pagbabalik loob. Sa aking kalagayan ngayon, sa gitna ng aking karamdaman, sa pakikinig at pakikiisa ko sa Diyos, hiyang-hiya ko at labis na naghihinagpis. Lubos kong pinagsisihan araw-araw ang mga pagkukulang, kahinaan, pagkakamali noong malakas pa ako. Mga dapat kong gawin na hindi ko nagawa, na ngayon ko lang nakita nang ako ay nakahiga na lamang at nasa lubhang karamdaman. Lubos kong pinagpapasalamat ang pagkakataon at pangyayari na hindi ko inaasahang karanasan, na lubos na magpapadalisay sa aking kaluluwa. Ang humingi ng tawad kahit hindi ko kasalanan. Pagpaparaya. Pahalagahan ko ang relasyon at ugnayan. Pakikipagkasundo. Pagpapakumbaba. Salamat sa biyayang ito upang makita ko ang aking sarili batay sa paningin mo, Panginoon. Salamat sa bagong umaga upang maitama ko at maituwid ang lahat. Gawin ko ngayon ang dapat nararapat at huwag ko nang ipagpaliban. Maiksi lang ang buhay, buhay na ganap, at iisa lang ang buhay na meron ako. Maging kung sino ako dapat maging. Ako'y tinawag na maging lingkod ng pag-ibig. To serve and to suffer. Pagpapagaling, pagpapatawad, paghilom at pagbabalik loob. Ito ang araw ng aming muling pagkikita ni Father Jojo, ang dating parish priest ng Santo Cristo Parish, upang humingi ng sakramento ng pagbabalik loob kumpisal, pagpapahid ng Santo Oleo, at makatanggap ng banal na komunyon. Bandang 8:30 ng umaga, narinig ko ang kanyang tinig. Pagpasok niya pa lamang at ako'y kinamusta niya, wala nang tigil ang pagluha ko. At sa unang pagkakataon, sumunod ako at nagpakumbabang mangumpisal sa isang pari na ayokong kumpisalan. Tandang-tanda ko pa noon na isang beses lang din ako nakapagkumpisal sa kanya at hindi na muling naulit dahil mapilis siyang magpakumpisal. Ito ang ipinahayag sa akin ng Diyos. Pakikipagkasundo ang utos ng Diyos sa akin. Noon pa na hindi ko nagawa. Noong malakas pa ako, na lagi kong iniiwasan at kinakatwiran. Wala akong kasalanan sa Kanya. Madalas ko husgahan ang pari na ito. Batay na rin sa kwento ng kanyang staff na nasasaksihan at nakikita ko ang masamang pag-uugali ng kura. Dumating ang pandemya, nagsara ang simbahan at hindi na kami nagkita pa. Subalit ngayon, ako pala ang nangangailangan ng tulong sa kanya. Siya pa ang pinadala ng Diyos upang matanggap ko ang biyaya ng pagpapatawad at kagalingan.
nang ipinatong niya na ang kanyang dalawang kamay sa aking ulo. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin. At sinabi niya, maging ang pari ay may kahinaan din. Kaya ipagdasal mo ang mga pari. Sabay tulo ng aking mga luha. Naluha ako dahil isa ito sa mga nakaligtaan ko. Ang ipagdasal ang mga pari. Sapagkat kung wala ang mga pari, sino ang magbibigay ng mga sakramentong kailangan natin? Masaya ang aking puso at masaya kaming nakapagpatawaran sa isa't isa sa takdang panahon batay sa kanyang plano at kalooban. Every day is a hope. From darkness to light, from light to new life. I am healed. Godspeed. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Itinatalaga ko ang pagdurusa ko sa iyo, mahal na Jesus. Jesus, itinatalaga ko ang aking mga pagdurusa at pasakit na dinaranas mong matinding paghihirap sa Kalbaryo. Sa bawat insulto na tinitiis ko, aking inialay ito sa iyo. Sa bawat pang-aabuso at salitang mapanghusga na dinaranas ko, aking inialay ito bilang parangal sa pagpuputong sa iyo ng koronang tinik. Sa bawat hindi makatarungang panglalait sa akin, inialay ko ito bilang parangal sa paghamak sa iyo sa harapan ni Pilato. Sa bawat pisikal na pananakit na tinitiis ko sa kamay ng iba, aking inialay ito bilang parangal sa paghampas sa iyo habang nakagapos sa haliking pato. Sa bawat pang-alipustang tinitiis ko, inialay ko ito bilang parangal sa kalunos-lunos na pisikal na paghihirap na naranasan mo nang ang koronang tinik ay tumusok sa iyong mata. Sa bawat pagtulad ko sa iyo, pagbahagi ng iyong mga aral, at tuwing pagkutya sa akin, sa ngalan mo, hayaan mong samahan kita sa landas patungong Kalbaryo. Tulungan mong maalis sa akin ang kayabangan at kailanman ay huwag matakot na aminin na ako'y umiibig sa iyo, mahal na Jesus. Sa pagkakataong tila ang lahat sa aking buhay ay mawalan ng pag-asa, mahal na Jesus. Tulungan mo ako maging matapang sa pamamagitan ng pag-alaala sa iyong buong pusong pagtanggap na maipako sa krus sa malupit at walang habag na paraan. Tulungan mo akong manindigan at mabilang sa mga totoong Kristiyano, isang tunay na sundalo sa iyong hukbo, mapagpakumbaba at nagsisisi ng buong puso. Bilang alaala sa sakripisyo na iyong ginawa para sa akin. Hawakan mo po ang aking kamay, mahal na Jesus, at ipakita sa akin kung paano ang aking sariling pagdurusa ay maaaring makihikayat sa iba na makiisa sa iyong hukbo, kasama ang mga kaluluwang nagkakasundo sa pag-ibig sa iyo. Tulungan mo akong tumanggap ng paghihirap at ialay ito sa iyo bilang handog para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa huling pakikipaglaban sa kalupitan ng masamang kaaway. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang iyong dangal. Isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sa libo man aking buhay, sa libo rin iaalay, sa libo kong kamatayan, sa palad mo'y ilalaan. Sa libo man Aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Ito po yung pagninilay na tatanong po sa atin na pwede po nating sagutin. Madali naman po. Sa aking buong pakikinig ngayong gabi sa topic ng martyrdom, ano ang aking napagnilayan at natutunan? At meron na ba akong sagot? Ano kaya ang aking tugon? Oo, hindi, may pag-aanilangan pa, at bakit? At ano naman ang aasahan sa akin ng Diyos? Gusto pong pasalamatan ang mga tumulong po sa atin para magawa po natin ito. Si Ate Jovelyn at saka si Ate Angel para po ano po natin online deepening natin maituloy. So, hopefully masundan po ito at yung po pakiusap po sa inyo, mag-invite po tayo na mas marami pang makinig ng Word of God. Thank you po. God bless to everyone. Spread love sa ating lahat. Thank you po.